So hello, welcome dito sa ating Ko-Eskwela video lesson. So hindi natuloy yung ating face-to-face dahil nga sinusumpong yung weather o kaya may bagyo. So I decided na lang i-video lesson na lang kasi sayang din naman. Okay? So ano ba yung topic natin ngayon? So ang topic natin ngayon which is yung 3-moment equation. So ito ay powerful method when it comes to indeterminate structure. So you can use this solving reactions by beams, frames, and trusses. So sa module natin, ang madalas na sinusolve which is yung beams. Okay? So yun yung isosolve po natin ngayon. So pwede rin naman to gamitin when it comes to determinate. Pero para sa akin, ang unnecessary gamitin nitong method kapag sa determinate. Kasi kaya naman na ng ano yun ng equations of equilibrium. Okay? Tapos sa ano naman, sa deflection, kaya naman isolve ni 3-moment equation yung tawag dito, yung deflection. However, hindi kaya hanapin ni 3-moment equation yung maximum deflection o kaya i-locate kung nasaan yung maximum deflection. So, meron tayong other method na pwede gamitin. Let's say, for example, meron kang indeterminate beam. And then, gagamitin mo sa 3-moment equation. Tama? So, malakas kasi si 3-moment equation sa paghanap ng reaction. Kapag nahanap na ni 3-moment equation yung mga reaction, pwede ka na gumamit ng ibang pang method. Let's say, for example, conjugate beam or DIM. Kasi malalakas mga yan when it comes to locating maximum deflection. Okay? So, yun lang naman. So, dito, may general formula tayo for 3-moment equation. Pero, since may mga special cases tayo, pwede rin may iba sa ating general formula sa 3-moment equation. So, simple lang naman kung paano siya tandaan. Okay? Mas mahalaga, lagi tayo solve na solve para matandaan natin itong formula. So, unahin natin dito sa pinaka leftmost na to, which is ito, diba? M1, L1 all over sa flexural rigidity. So, ano pala? Sabihin ko pala, this is a simply supported non-prismatic beam. So, yung non-prismatic beam, ang ibig sabihin lang yan, sa kada span ng ating beam, magkakaiba. Okay? There are chances na magkakaiba ng kada span ng beam natin ay magkakaiba ng flexural rigidity. Okay? Yun po yan. Okay? So, paano ba natin tatandaan to? Tingnan nyo itong pinaka-leftmost. Okay? Sa pinaka-leftmost, this is M1. Tama? So, iba lang kasi dito sa, sa pinicturean ko. Kasi, nakuha ko lang to sa YouTube. Okay? So, this is M1, right? Moment sa point 1. Tama? Moment 1. And then, ano yung kanyang moment arm? Which is yung L1, diba? Tama? So, moment not A. And then, i-multiply mo dito sa moment arm na length 1. Tama? And then, just simply divide it by flexural rigidity. Okay? Naka-divide po lagi yan. Si flexural rigidity. Okay? So, ulitin ko. Si moment at 1 or point A, i-multiply mo sa kanyang length. And then, i-over mo sa flexural rigidity niya, which is EI. Tama? Okay? So, next, dumako tayo sa gitna. Okay, sa next point, which is dito sa point 2. Okay, sa point B. Di ba napapansin nyo, nasa gitna itong point B na to or point 2. So, just simply multiply it by 2. So, may mnemonics kasi na tawag dito. Kapag sa gitna, i-multiply mo lang sa 2. Itong moment 2 natin. And then, saan natin siya i-multiply? I-multiply natin sa dalawang length na kapaligid sa kanya, which is yung L1 plus L2. Ulitin ko, kapag sa gitna, kapag may multiply kang length, dapat nakapalibot sa kanya, which is yung L1 tsaka L2. Pero take note lang, kung makapapansin nyo, sa L1 natin is naka-divide siya sa EI, tsaka si L2 naka-divide sa EI din. So, lagi po ganun yun, magkahiwalay yun kasi nga, this is a non-prismatic. Let's say, for example magkaiba tong flexural rigidity ni, left part,
netong right part. Magkaiba po yan, no? Yung flexural rigidity niya. So, kailangan mo i-consider yung flexural rigidity ng kada gutom lang, span ng ating beam. So, ito yung length 1 natin, di ba? Itong length 1 natin, may kanya siya o kaya may sarili siyang flexural rigidity. So, just divide it. Okay? So, next, sa length 2 natin, tingnan niyo length 2, may sarili din siyang flexural rigidity. So, i-divide mo lang siya kung ano yung flexural rigidity niya sa length 2. Okay? Ganun lang po yan. So, next, i-add po ulit natin dito sa moment 3 o kaya sa point 3. Okay? Dito tayo sa pinaka-rightmost moment 3. Itong moment 3 na to, i-multiply mo lang sa moment arm na length 2. Okay? Sa kaliwa naman. Kumpara kasi kanina sa moment 1, di ba? Minultiply natin siya sa kanan na part na length, di ba? So ngayon, dito sa moment at C, o kaya sa moment at 3, sa kaliwa, length nung kaliwa ni moment C, o kaya ng moment ni 3. Kasi kapag sa kanan, wala ka naman i-multiply dito na length, di ba? So, i-multiply mo na lang siya dito sa moment arm na nasa kaliwa niya, which is itong L2. Okay? And then, just simply divide it by flexural rigidity. Okay? Flexural rigidity dito sa span na ito. Okay? Kung nasaan si L2. So, dito, kung makikita nyo, may nakabox ako dito. Ang tawag lang naman dyan ay, okay, tinatawag siyang factors ng 3-moment equation o kaya constant. So, kailangan talaga natin isolve yan. Okay? Yan talaga yung crucial part dito sa AMM talaga. Sa 3-moment equation. Sa paghanap ng factor ni 3-moment equation. So, may papakita ko sa inyo na importanteng tandaan para makasolve tayo ng factors ni 3-moment equation. Which is ito. Okay? Si point load tsaka si concentrated moment. Yan yung mga formula niya. Bakit wala akong distributed load? Kasi yung kay Matalino kasi hindi siya naka-integration. Wala kasi naka-integral dun eh. So ang gagamitin ko kasi naka-integral ako. So versatile kasi yung formula na yun. When it comes to distributed load, naka-integral ka. Okay? So mas maintindihan na natin kapag nasa sample problem na tayo. Kasi halos lahat ng concept ay nandoon na mismo sa sample problem natin. So, i-discuss ko na to sa next video. Ito nakabox na to. Kung paano pa kunin yan. Kasi i-derive ko yung formula ng mga to. I-derive ko yan. Using AMM. Kasi yun ang pinanggalingan nila sa AMM. Kung mapapansin mo, yung area 1 ay nakamultiply sa bar A. Ang ibig sabihin lang yan, yung area nakamultiply dun sa moment arm ng point A. Okay? Ganun lang po yun. Sa part na yan, nanggaling lang siya sa sa AMM. So, next dito, yung naka-equal na to. Ayan, tama. So, gusto ko lang sa inyo, i-take note lang, no? Kapag gagamit tayo ng 3-moment equation, kailangan natin pumili exactly 3 points para magamit natin si, 3-moment equation. So, kailangan natin ng exactly 3 points. Let's say, for example, si point A, point B, at point C. So, mapapansin nyo, tatlo. Tama. So, pwede natin i-perform yung 3-moment equation kasi we select exactly 3 points. Okay? So, since meron tayong tatlong point dito, ang laging reference point natin ay yung gitna. So, ano yung gitna natin? Yung point B, di ba? Yan yung magiging reference point po natin lagi. Excuse me. Reference point po natin lagi sa gitna. So, mapapansin nyo, meron tayong H1 tsaka H3. Okay? So, actually, this is a deviation. Dininote lang siya as height 1 and then height 3. So, pangalan ko to as height 3 na lang. Okay? Pero kayo bahala. Kung anong gusto ng denotation nyo. Okay? So, paano ba nakuha itong height 1? So, tulad sabi ko nga, ang laging reference point natin ay yung gitna. Eto sa gitna, mula dito sa gitna, project ka lang ng line dito. Kung mapapansin nyo, nakabuo tayo ng height 1 between point A and then point B. Kaya, this is a height 1, okay? Height 1. Kapag meron silang difference to each other,
itong point A sa point B. Okay? Ulitin ko lang, ang lagi reference point ay yung nasa gitna, which is si point B. Doon nang galing si height 1. And then, naka-divide siya sa length 1. Okay, don't forget. So, tandaan nyo lang yung formula na yan. So, next, paano nakuha si height 3? Ulitin ko, mula dito sa gitna, mag-project ka lang ng line dito. Kung mapapansin nyo, may ano sila, pagitan. Netong point 3 o ni point C sa point 3. Ito yun. Okay? May difference sila. Silang dalawa. Etong gitna, pati dun sa point C. Meron silang distance, which is yung height 3. Okay? Yun lang naman yun. Kailangan natin tandaan. Lagi, ang key point ko dito, ang lagi reference point natin ay yung nasa gitna. Okay? So, this time, meron tayong simply supported prismatic beam. So, this time, prismatic na nga po. Pag prismatic, all throughout the span ng beam, equal na po yung flexural rigidity nila. Nabulol pa, no? So, compare kanina sa pinakita ko, non-prismatic, sa kada span, magkaiba po yung flexural rigidity nila. Okay? So, ano mapapansin nyo sa general equation natin? Mas luminis, di ba? Kanina, eto, kung mapapansin nyo, puro naka-over EI. Kasi nga, sa kada span, may kanya-kanya silang flexural rigidity. Okay, sa kada span. So, ngayon dito, is wala na. Pero, nagkaroon naman tayo ng EI dito. Ayan, dito sa 6. Diba kanina walang EI dito? Bakit dito nagka-EI na? Actually, may over EI talaga tong lahat. So, sulat ko dito. Ngayon, may over EI talaga yung mga yan. Compared, same lang sila nung non-prismatic. However, equal lang naman yung flexural rigidity nila. So, burahin ko lang to. So, paano nangyari? Paano nagkaroon ng EI dito sa binara ko? Ang ginawa lang is, tinimes mo both side by EI. Yan. I-times mo dito sa EI. Ito times mo sa EI. So, bali, pag dinistribute mo yan, di ba, pag dinistribute mo yan, makakancel yung EI natin. Tama? So, dito, yung EI ngayon, i-times mo dito, magkakaroon ka na ngayon ng EI. Tama? Eto. Magkakaroon ka na ngayon ng EI. So, yun lang. Sinimplify lang. Ano lang? Algebra. Kaya nagkaroon siya ng EI dyan. I-times mo both side by EI, makakancel lahat ng EI dito sa kada term na to sa prismatic. So unlike dito sa non-prismatic kasi natin, di natin alam kung saan natin ita-times para makancel tong lahat, para ma-multiply natin dito. Okay? Di natin alam saan natin mata-times para makancel totally itong naka-over EI na to. Since non-prismatic nga, magkaibang value po yan. Unlike dito, iisahang value lang yung flexural rigidity niya, which is ito. Okay? So, yun lang naman. So, ganun pa rin. Pag simply supported, magkakaroon ka pa rin naman ng height 1 kasi ang reference mo is mula sa gitna. Tama? Mula sa gitna. Project ka dito. And then, itong point A mo or point 1, nagkaroon ka ng H1. Okay? Same lang po yun dito. Mula sa gitna. And then, meron difference between point 2 and then sa point B. Kaya H2. Okay? So, this time, continuous prismatic beam naman. Okay? Continuous prismatic beam. Kung mapapansin nyo, may tatlong support tayo. And then, may pagbabago din sa ating general formula. Kasi nga, yun nga, may mga special cases talaga tayo. So, dito, this time, ano yung mapapansin nyo? Ito, di ba, naging 0 na to? Kanina is hindi. Tama. Meron height 1 and height 3. Bakit naging 0? Sige, explain ko. Di ba, ang reference natin lagi is nasa gitna? Dapat ko naman talaga i-explain yun eh. Lagi sa gitna. Tama. Lagi sa gitna. Mag-project ka ng horizontal line. So, i-assume nyo diretso yan. Okay? So, ano yung papansin nyo? Di ba walang distance between point A dun sa projected na horizontal ng point B? Tama? Wala silang horizontal distance. Kumpara dito, mula sa gitna, i-project mo yung horizontal, mapapansin mo, yung point A patungo dito, may distance h sila.
So, dito kasi is wala. Ayan. Pati dito, kahit mag-project ka dito, papunta sa C. Sorry. Ayan, pag ganyan. So, wala pa rin silang distance. So, therefore, wala tayong H1, wala tayong H3. Tama? Wala tayong H1 or H3. So, bali magiging 0 na to. Pero bakit, walang EI? Bakit walang EI? So, since prismatic nga to, lahat yan may over EI, di ba? May kanya, isa lang yung value ng EI nila. So, sulat ko lang. So, para hindi madiwara sa calculus mo, sa pag-input sa calculus mo, no? Kasi masyadong mahaba pag may fraction, di ba? Ang gawin mo lang, para makasil EI, ganun lang din. Yung tulad ng ginawa ko nina, it times both side mo sa EI. Since equal nga po yan, di ba? So, bali, pag dinistribute mo to, cancel. Tama. And then, EI times 0 is just 0. So, therefore, ito yung magiging formula mo talaga. Ayan. Tadan. Ayan. So, medyo napasimple. Okay? So, practice lang ng practice sa pag-solve para makalpisado po natin yung formula. So next video nga, i-derive po natin yung mga formula na pinakita ko kanina, which is yung this point load tsaka yung moment. Papatunay ko lang na galing sila sa EMM. Okay? So, after ko mag-derive, magsa-sample problem na po tayo. Okay? So, thank you po.